Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Magandang araw pa rin kahit tayo binabagyo. Today is November 9, 2025. November 9, 2025. Araw po ng linggo ngayon. Araw ng linggo. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kahit bumabagyo, hindi tayo mapipigilan sa ating mga dapat gawin. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating divine readings, inaanyayahan ko po muna uli kayo na samahan ako sa ating pagdarasal. Oratio Imperata po ito. Almighty God, our loving Father, Creator, and Lover of all life, you created us in your own image and likeness. Give us the strength and courage to defend and protect our homes, our family, and all human life, from the conception at the moment of fertilization to natural death. We ask your divine healing, comfort, and peace for all those suffering from any marital and family problems. Grant to them forgiveness, understanding, and strength. We pray for all our leaders and legislators. Grant to them wisdom, fear of the Lord, and steadfastness to enable them to reject all proposed measures opposed to life and the family. May Mary, our most loving mother, intercede for us, the Filipino people, your people too. God our Father, we entrust to her this cause, to our mother, for the protection of life and the family. To you, O Lord, through her we consecrate our Filipino nation. We ask this, we all ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. So magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Magandang hapon, time check, it's 5:15 in the afternoon na po. 5:15 in the afternoon. So magsimula na po tayo. Ano ang ibanghelyong ating pag-aaralan para sa araw na ito? Babalikan po natin yung ebanghelyo noong November 7 po. November 7. Friday po siya. 7, 8, 9. 2 days ago. Nung biyernes po. Babalikan natin. Bakit kailangan balikan or bakit ko babalikan? Hindi po kasi ako nakapag-upload ng video para dyan sa gospel na iyan. At sa tingin ko napapanahon din para pag-usapan at pagbahaginan. So, let me share po sa inyo kung ano yung gospel na yan na tinutukoy ko noong November 7, Friday. Share screen po ako. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito po yung ebanghelyo na tinutukoy ko na ating pag-uusapan, pag-aaralan at magiging tema ng aking pagbabahagi. Noong November 7, Friday, ito po ay tungkol sa talinghaga ng tusong katiwala. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa,
ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 langis po. Kaya sabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasamlibutan ay mas tuso kaysa mga makadyo sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Okay? So, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. So, yun po, tungkol sa isang tusong katiwala. Okay? Siya ay dinaraya niya ang kanyang amo. Okay? Dinaraya niya ang kanyang amo. Nilulustay niya ang ari-arian ng kanyang amo at may nagsumbong sa amo. At nang malaman ito ng amo, nagsabi ang amo ng kanyang hatol, tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. At sa pagsasabi yon, ng gano'n, ng kanyang amo, natatanggalin na siya sa kanyang tungkulin, siya ay nag-isip kung anong paraan para malusutan niya ang mangyayari. Okay? Para malusutan niya ang nangyayari. Sabi doon sa huling bahagi, sabi doon sa huling bahagi, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadyo sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So sa English, ang sabi diyan, the master commended the dishonest steward for his astuteness. For the people of this world are more astute in dealing with their own kind than are the people of light. So, stop share na po ako. Alam nyo, sa iba't ibang salin, may iba't ibang salin kasi ito eh. At isa sa mga salin, hindi salitang astute ang ginamit. Ang ginamit is prudence. Prudence. Parang the master commended the dishonest steward for his prudence. For the people of this world are more prudent in dealing with their own kind than are the people of the light. Yon. Dito, sa English translation ng aking Bible journal, again, ating published by the Claretians, the Claret Publishing Group, ang ginamit ng salita sa English is astuteness or being astute. Sa ibang salin naman ng Biblia, alam ko may ibang salin at ang salin naman na gamit ng salita is being prudent. Pero dun sa magandang balita Biblia, ang Tagalog na binasa ko, ang ginamit ng salita ay tuso, pagiging tuso, katusuhan. Okay? So, yun ang ginamit. So, pare-pareho, pare-pareho, wait lang po, wait lang po. Pare-pareho, yung salitang maaaring yung tuso ay kasing kahulugan ng pagiging astute at yung pagiging astute maaaring pareho din ng pagiging prudent. Okay? Prudence, astuteness, maganda pa yung prudence kaysa sa astuteness at at maganda talaga yung prudence kaysa dun sa salitang tuso. Okay? Pero yun nga yun, pare-pareho, pwedeng salita, interchangeably, pwede yatang gamitin. Okay? Pwede nga yata o ginamit na nga yata. So,
On several occasions, I have already shared something about my youthful days and how my father's philosophy, my biological father, somehow guided me and molded me as a young man. Okay? Philosophical kasi talaga magsalita ang tatay ko. Malalim na Tagalog kasi taal na Tagalog ang tatay ko. At ganun din ako. Lumaki ako dito sa San Mateo Rizal, okay, sa Katagalugan. Pinanganak ako sa tabi ng Aranzazu Church sa gitnang bayan San Mateo Rizal. Nanirahan kami sa Gulod Malaya, dati Barangay Zone 16. Lumipat kami dyan sa Gulod Malaya, Barangay Gulod Malaya, dating Barangay Zone 16 o Vista Hermosa. Mga 5 years old ako. At umalis kami diyan pagtungtong ko ng 13 years old, first year high school. And so I grew up in a squatters area. My father was a tricycle driver. My mom was a public school teacher at the same school where I graduated from elementary to high school. Today, it is the same school, yan din po ang parehong paaralan kung saan ako nagtuturo. Okay? Nakakatuwa ang buhay. Nagturo ang nanay ko sa isang eskwelahan. Sa eskwelahang yon, doon ako graduate ng elementary, doon ako graduate ng high school. At sa kasalukuyang panahon, sa parehong paaralan, kung saan ako graduate ng elementary at high school, kung saan nagturo ang nanay ko, diyan naman ngayon ako nagtuturo. So today it is the same school where I am teaching right now for already 20 years. At the age of 13 years old, my parents was able to establish a piece of land. Nakapagpundar ng lupang sa darating na panahon ay magiging amin. Hulugan yung lupa, installment basis ang payment. And it surprised me very much that my father and somewhat choose an area of a land in a middle portion of somewhat Burol, hillside, a sloping area siya. It's a slope area that we need to till the ground. It still needs to be leveled up before a house can be built on it. Okay? A sloping area siya, bulubundukin, paburol. So, para makapagtayo ng bahay, ang pinili niyang lugar, yun nasa gitna ng burol. So, anong nangyari? Kailangan namin tapyasin yung burol, patagin, bago makapagtayo ng bahay. So, I questioned my father about it. Tay, bakit naman itong pinili mong lugar? Nasa gitna ng isang kaburulan. Okay, nasa gitna ng isang kaburulan. Yung pwede naman doon na lang tayo sa baba, sa kapatagan. Okay? Kasi yung pagbaba ng burol, patag na doon sa baba. Okay? So sabi ko, tay, bakit naman dito? Dito mo pa pinili. Tuloy, magbubungkal pa tayo ng lupa. Magpapatag tayo ng lupa. Bago makapagtayo ng bahay. Dito na lang sana tayo sa baba, patag doon eh. Sabi ko, hindi natin kailangan magbungkal. Rekta, makakapagtayo tayo ng bahay. Sabi kong gano'n, doon na lang tayo dapat sa kapatagan. Kailangan pa tuloy natin nga, magbungkal, magpatag ng lupa bago makapagtayo ng bahay dito. My father responded was even more surprising. Nakakasya. Sabi niya, katamaran mo, Ronnie, katamaran mo. Nakita mo sa baba, nakikita mo ba yung nasa baba? Kapatagan nga. Pero tignan mo, malapit sa kailugan, malapit sa ilog. Patag, malapit sa ilog. Nakita mo yung baba, patag, malapit sa ilog. Darating ang panahon, time will come
magkakaroon ng pagbabaw ng ilog. Bababaw ang ilog. At pag bumabaw ang ilog, tinatawag na siltation, yung mga bahay na tatayo dyan sa baba, babahain iyan. Babahain iyan. Kaya dito tayo magtatayo ng bahay sa kalagitnaan ng kaburulan, ng burol. Sabi ko, takot ka naman pala sa baha. Kaya ganun. Eh, dito na lang tayo sa tuktok. Ayan, yung tinuturo ko naman, yung tuktok ng burol. Takot kayong bahain. Eh, dito na lang tayo dun sa tuktok ng lugar na to. Sa kaburulan nga, di ba? Meron siyang yung upper portion, yung tuktok. Meron siyang gitna, meron siyang baba. Sabi ng tatay ko. At kapag may malakas na bagyo, Ronnie, kapag may malakas na bagyo at may dalang malakas na hangin, anong mangyayari? Yung malakas na hangin, hihipan nun. Pati puwet mo. Pati puwet mo, hihipan nun. Yung bagyo na may dalang malakas na hangin, kapag doon ka nagtayo ng bahay sa tuktok, mas malakas ang hangin doon sa taas. Kaya pag may bagyo at may dalang malakas na hangin at doon ka nagtayo ng bahay, sa tuktok ng burol na ito, pati puwet mo hahanginin. Sabi ng tatay ko, pati puwet mo hahanginin. Sabi ng tatay ko, prudence. Prudence. And what is prudence? Basahin ko sa inyo yung na-research ko. By definition, what is prudence? Prudence is a practical wisdom. It is classically defined as the virtue that disposes practical reason to discern the true good, to discern the true good in every circumstance, and to choose the right means of achieving it. It is considered the charioteer of the virtues, tagapagdala, because it guides all the other moral virtues such as justice, fortitude, temperance, by setting the rule and measure for their exercise. So ano mga key aspect ng prudence? Sa intellectual and moral. Prudence is unique in that it is both an intellectual virtue, not only a value, magkaiba yung virtue at value. Intellectual virtue, it perfects the mind ability to know and to judge. Okay? Nalalaman mo ang sitwasyon at dahil nalalaman mo ang sitwasyon, nakapagdidesisyon ka, nakapaghahatol ka ng mas maayos. Yung moral virtue, it requires a desire for good ends. Yung lagi niyang tinutumbok sa dulo, ang kanyang goal is to achieve the ultimate end that is good. Hindi pwedeng katulad ng the end does not justify the means. Paano ipapaliwanag yun? Ibig sabihin, na simulan pa lang, dapat ang layunin mo na mabuti. At yung ini-aim mo, yung goal mo, dun sa katapusan, layunin mo, maabot mo pa rin yung mabuti. Ngayon, what is the end does not justify the means? By example, si Robin Hood, nagnanakaw siya. Nagnanakaw siya. Pero ano yung end? Ibinibigay niya sa mga mahihirap. And you know what? Mali pa rin yun. Doon, sa prinsipyo na yon. Sa prinsipyo na yon, the end does not justify the means. Kasi yung means mo, masama. Pag nanakaw, even your end is good, na ipinamamahagi mo ito sa mahihirap, the end does not justify the means. Hindi binibigyan katwiran ng dulo ng katapusan yung gawain kung paano mo to sinimulan. Si Robin Hood, sinimulan niya sa pagnanakaw. At ang katapusan, pinamimigay niya ang mga ninanakaw sa mahihirap. Question, mabuti ba yun o masama? Doon sa prinsipyo ng the end does not justify the means, mali ang ginagawa ni Robin Hood.
Dahil ang means niya pagnanakaw. Even if the ends mabuti. Okay? So by prudence, it perfects the mind's ability to know, alam natin, and we can judge appropriately, by knowing. And so a truly prudent person is morally good right from the beginning because their judgment is oriented towards the genuine human flourishing. Kung lahat na lang aambisyonan nating makagawa ng mabuti, pero ang pamamaraan naman natin ay masama, magiging mali pa rin yon. So it is the right reason in action, hindi ng prudence. According to Saint Thomas Aquinas, following Aristotle defined prudence as recta ratio agibilium, the right reason applied to action. So, ang mga ginagawa natin, dapat ginagabayan talaga ng katwiran. Ang mga gagawin, ang mga ginagawa, kailangan binibigyang gabay ng tamang katwiran. It bridges the gap between the universal moral principles like do good and avoid evil and the complex, concrete situations of everyday life. So, tignan natin yung sinabi ng tatay ko. Intellectual and moral. Parang nakita niya, yun na nga yun eh. Nakinikinita niya na. Parang nakita niya na ang mangyayari bago pa man yun mangyari. That is prudence. And knowing that, nag-decide siya properly and appropriately. Ginagabayan ng katwiran yung kanyang naging desisyon at ginawa sa pagpili ng lugar kung saan kami titira. You know why? Dahil sa pagiging prudent ng tatay ko, sa exercise ng right reason in action. Nagdaan ng Ondoy, hindi kami binaha. Hindi kami inabot ng baha. Nasa pinakamababang baitang siya ng daanan. Kasi kahit nasa gitna kami ng burol, may hagdanan yan pababa hanggang dun sa baba. Hagdaan ng Ondoy, nagdaan ng Habagat, daming lumubog na bahay. Totoo, nangyari nga. Yung mga bahay dun sa baba namin, lubog hanggang bubong. Pero kami, hindi kami nilubog. Because sa pagiging prudent ng tatay ko. Okay? Sa pagiging prudent ng tatay ko. Maaari, natutunan niya ito sa maraming karanasan sa buhay. High school graduate siya. High school graduate siya. Inalis ko na lang yung lang. Kasi pag sinabi, high school graduate lang. Okay? Inalis ko na lang yung lang. Pero ang tatay ko, high school graduate po siya. Hindi siya nakapag-college. Okay? Sa kahirapan ng buhay. And so, ang prudence is also the foresight or the calculation. Yun, prudence, foresight, katulad nung nangyari sa Ebanghelyong ating pinag-uusapan. Nakita nung tiwali, nakatiwala, yung tiwaling katiwala, nakita niya based on his foresight, prudence, ang maaaring mangyari sa kanya na kinikinita niya, nakita niya, di pa man mangyayari. Anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking Panginoon sa aking tungkulin. Hindi naman ako marunong magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong mamalimos. And then, ayon, ang kanyang ginawa. Pandaraya pa rin. Okay? Meron siyang foresight, meron siyang prudence, meron siyang calculation. Na-calculate niya ang mangyayari. Nakwenta niya maring mangyari sa kanya. So the Latin root, prudentia, is contracted from providentia, emphasizes seeing ahead.
nakikinita-kinita mo na, or foresight. So, prudence involves counsel and deliberation. Take time. It takes time. Anong pwedeng mangyari? You are calculating things, ha? Anong pwedeng mangyari? Anong nangyayari sa sitwasyon? Ano nangyayari sa sitwasyon? Ano maaaring mangyari sa sitwasyon? Kukunin mo ang lahat ng mga datos, the relevant facts, and then you seek advice. How do you seek advice? Pwede ka magtanong or pwedeng dahil sa mga karanasan ng ibang tao o dahil sa sarili mong karanasan. So kasama sa prudence yung pagdedesisyon. Tamang pagdedesisyon ng may gabay, counsel, and proper judgment and discernment. Judgment or discernment. Parang nababasa mo mga sitwasyon at ano mangyayari sa sitwasyon. And so you are tinitimbang mo mga mangyayari. Tinitimbang-timbang mo. You are weighing down the information, the relevant facts, and then by weighing the information, the relevant facts, gagawa ka na ngayon ng isang plano, appropriate course of action. And so it is really making a sound judgment. Sa madaling salita nga talaga, ang prudence, parang kinita mo na. Nakikita mo na maaaring mangyari. Naiisip mo na mga mangyayari bago pa lang ito mangyari. That is the word, in other words. Sa Ebanghelyo, na kinikinita nung tiwaling katiwala ang maaaring mangyari. At siya'y nagplano, tinimbang niya ang sitwasyon. Bagamat dishonest pa rin yung kanyang naging solusyon, anong naging anong naging pagtingin ng kanyang Panginoon? Pinuri, hindi ang katusuhan, ang paggawa ng masama. Okay? Kundi yung kanyang prudence na kinikinita niya ang mangyayari bago pa man ito mangyari. Sa ibang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, mga talata 16 at 21, ano nakalagay doon? Ang nakalagay doon ay tungkol naman sa isang mayamang may-ari ng malaking what? Malaking negosyo, malaking lupain, taniman, at umani siya ng marami. At nung umani siya ng marami, ano na ngayon ang gagawin ko? Sabi niya, marami ang kanyang inani. At meron siyang mga, ang tawag na, dito, kamalig. Meron siyang mga imbakan, pero maliit at konti. Sabi niya, alam ko na. Pagigiba ko yung maliliit at konting kamalig at magpapagawa ko ng mas malalaking kamalig at mas madaming kamalig. Ano magkakaiba sa ebanghelyo na yon, sa ebanghelyo ngayon na pinag-uusapan natin? Hindi nakita nung mayamang tao na yon, the wealthy landowner, ang sitwasyon. Hangal. Sabi sa kanya, hangal. Sa gabing ito, kukunin ang iyong buhay. Your life will be demanded of you. Kukunin ang iyong buhay. Hangal sa gabing ito. At kanino mapupunta mga bagay na yun na inimbak mo? Kahangalan. Di ba? Hindi yan nakita nung mayamang landowner. Yung umani ng marami at sagana. Kapos ang pananaw niya sa hinaharap. Wala siyang foresight. Wala siyang prudence. Kaya sabi sa kanya, hangal. Hangal. Ngayon, kung ikukumpara yan sa Ebanghelyo ngayon, yung sinabi ay, yung mayamang landowner nasa Lucas, Kabanata 12, talata 16, talata 16 hanggang 21.
Eh, ang ebanghelyong pinag-uusapan natin ngayon ay nasa Lucas pa rin. Pero kabanata 16, mga talata 1 hanggang 8. Anong pagkakaiba nilang dalawa? Nung mayamang landowner at etong dishonest steward. Yung mayamang landowner, wala siyang prudence, wala siyang foresight, kaya siya'y hangal. Samantalang eto, dishonest, pero siya'y prudent. Tuso nga talaga siya. Siya'y tuso, siya'y prudent, na kinikinita niya ang mangyayari. Parang nakita niya na ang mangyayari at naisip niya na ang mga mangyayari bago pa ito mangyari. Kaya nakagawa siya ng isang pagpaplano paano niya ito malusutan. So, relasyon ng Ebanghelyong yan ngayon sa nangyayari sa kasalukuyan. Dumarating ang isang malakas na bagyo. Dumarating ang isang malakas na bagyo. And base sa forecast, dadaan siya ng Quirino, Nueva Vizcaya, tutumbukin niya ang Mountain Province. Paglagpas ng Mountain Province, nasa puli niya ang La Union. Maganda, may radar at nakita na siya. Tutumbukin niya ang Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, tapos La Union. Kung bababa ng konti, tatamaan niya ang Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Hindi ko pa po tinitingnan muli. Ngayon, prudence ang pinag-uusapan, the foresight, anong pwede mangyari. Sa mabababang lugar, mangyayari ang pagbaha. So ano na ngayon ang plano natin? Ihanda na natin ang mga rubber boats, ang mga tools and equipments for saving. Okay, baba at baba. Prudence will tell us that. Lalo na yung mga area, alam na natin na laging binabaha. So doon na natin planuhin. Doon na natin i-dispose at ihanda ang mga kagamitan natin na tutulong sa panahon na lulubog na nga yung lugar. Prudence. Number 2, kapag nandyan na ang bagyo, maaaring magkaroon ng power interruption. Maaaring mawalan ng kuryente at didilim. So, anong kailangan natin? Kailangan natin ng flashlight. Kailangan natin ng flashlight. Kasi, the foresight will tell us, maaaring magkaroon ng power interruption. Okay? Maaaring din magkaroon ng problema sa tubig na iinumin. Prudence will tell us that. Foresight will tell us that. So, dyan na po natin tapusin para ma-share ko din ito ng mabilis at mabigyan din naman ng tulong at ideya ang mga nasa katungkulan natin na kahit papano ay mapaalalahanan ko kayo sa mga dapat gawin. Foresight, prudence, hindi pa man nangyayari, nakikinit-kinitan na nating mangyayari. Ang mabababang lugar, babain, lulubog sa baha. Therefore, maglatag na tayo ng plano. Diyan sa mga lugar na yan, nandyan ang ating mga rubber boats, ang ating mga flashlights. Samantalang yung nasa gilid ng mundo na madalas nagkakaroon ng landslide. Prudence will tell us, sabihan na natin ang mga taong yan. Lumikas na kayo yan dahil delikado. Dahil maya't maya, may mga instances dyan ng landslide. At marami pang iba. Mari nating planuhin. So, base sa aking forecast, sa fourth track, kahapon ng bagyo, alas 6,
ng gabi, ng Sunday, ilang oras na lang, magla-landfall na siya at una niyang tatamaan ang Quirino area. Tatawirin niya ang Quirino, tatamaan niya ang Nueva Vizcaya, nasa Poliña Mountain Province, tutumbok siya sa La Union. Kung tumaas ng konti, sasapulin niya ang Ilocos Sur. Kung bumaba naman siya at yumuko, Calabarzon area. And so worst comes to worst, maganda na po tayo. Maganda na po tayo. Foresight. Let us exercise our foresight. Let us study the facts. Ano ang mga detalye ng mga impormasyon. Pagkatapos mula sa mga impormasyon na yan, timbang-timbangin natin kung ano ang mga dapat natin gawin. Planuhin na natin kaagad ang mga dapat gawin. At kapag nangyari ang mangyayari ayon sa ating nakinikinita, then ma-implement natin ng mabuti yung ating mga plano. And so again, prudence. Pinuri ng Panginoon ng pusong katiwala, hindi dahil sa kanyang katusuan, sa kanyang pagiging dishonest, kundi pinuri siya ng Panginoon dahil marunong siyang i-discern ang sitwasyon, mapag-aralan ng sitwasyon, at makagawa ng akmang solusyon o gawain para malusutan niya yung maaaring masamang mangyari sa kanya. Hindi katulad ng wealthy landowner. Hindi niya inisip ang hinaharap. At nung sinabi niya, anong gagawin ko ngayon sa marami kong ani, alam ko na yung mga kamalig na maliliit at konti, ipagigiba ko at magtatayo ko ng mas malalakit maraming kamalig. At doon ko ilalagay ang aking mga inani. At ang sasabihin ko sa aking sarili, enjoy, be merry, eat, enjoy, be merry. Kaya ang sabi ng Panginoon, nangal, kagabing ito, kukunin ko ang iyong buhay at kanino mapupunta ang lahat ng bagay na iyong ipinunda. So dyan na po natin tapusin. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. That is the best. That is the best, one of the best action that we can do right now. To pray. Nasa taong gawa, nasa Diyos ang hawak. We pray and we do something. So magandang gabi po sa inyong lahat. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoong Diyos, sumarating na sa malakas na bagyo. Marami sa aming mga kababayan nasa mga delinkwenteng lugar. Bigyan mo po sila ng talas ng pag-iisip na makapagdesisyon sila sa mga dapat gawin, silang mga maaapektuhan at silang mga tutulong. Ibigay mo po sa amin ng virtue ng prudence, the virtue of foresight, upang makapagplano kami at makagawa ng maayos ayon sa plano na makatutulong sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo, nag-aari kasama mo ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Aaron po, hanggang sa muli. God bless po sa lahat at mag-ingat po tayo.